Sa mga proyekto, hindi natin papayagan at palalampasin ang mga katiwalian sa pangangasiwa. Ang kapalpakan sa pagdisenyo at sa pagkakagawa, ang mababang kalidad at marupok na materyales, ang pagkaantala ng proyekto, at ang kapabayaan sa tamang pagmentina at pagkumpuni. Nalagay patuloy sa panganib ang publiko. Hindi po dapat ganito. Sa Build Better More, hindi ang kapakanan, higit ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan ang napakamahalaga. At ang mga proyekto, tama dapat ang disenyo. Mataas dapat ang kalidad, natatapos sa takdang oras, at naaalagaan at namimintina na mabuti. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Mr. President, dito yung mic dito. Konti ito la. I'm getting very angry. This is what's happening here. Paano naman? Pero wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. Wala kang makita. Puntahan ninyo. Wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? If all of these projects were properly executed and implemented,
ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, it's no, I'm not disappointed. I'm angry. There's a COA fraud audit of Bulacan projects. Anong end goal nun, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami yan. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakasuhan natin sila, how long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. Sir, nationwide yung filing, no? I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be. Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that, but in the meantime, we are continuing to go through the records of public works and all the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata dun sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to do. Habang galing kami sa isang barangay, Suliban, medyo bukid din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa bukid rin yung mga flood control? Nasa? Bukid sir. Well, maraming Parang hindi naman kailangan. kahit sa design. Maraming style yan eh. Number one, yung sasabihin nila, gagawin nila na napakataas ang specifications. Sasabihin, kailangan ibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng flood control doon o maliit lang yung flood control. So ang gagawin nila yung tama. Pero ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yun. Yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. Report nila sa public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo dun sa kabilang bayan. Tama, yung simento, nipis-nipis. So, pag nakita ko yung papunta dito, yung asphalt overlay, sira-sira. Kaya patitignan ko rin yun. Dahil ang nipis-nipis ng asphalt overlay, hindi nga kami maka-drive sa kanan dahil bako-bako. Kailangan namin lumipat sa kaliwa dahil sira-sira talaga, sira